trabaho gayud og ayo. Nagatrabaho siya og ayo. So, sa diyang dito pa siya sa panimalay sa iyang kinikanan, dili kay siya busy, dili kay siya hago. Pero upon the time nga na-conflict sa ilang panimalay, that he has to leave his family, biyaan ni iyang mga magpapa o iyang suon, because it's time for him to go to a journey to fulfill sa plan di Lord. O matud pa dinhi nga ang iyang mama is nagpaadto niya sa dapit sa iyang mama aron ipasibat siya kay dili siya gusto nga magpatay si Esau ug si Jacob because of the trouble that happened in their family. So bisan tuod si Isaac buutan, pero si Rebecca pod buutan, pero aning panahon na naagin hitabo nga di maayo. So we could not expect nga throughout the whole life is maayo kita pagdagan sa pagkinabuhi. May mga panahon na ay trouble mahitabo, but God will make a way. So unsay nahitabo nga sa diha nga na ay problema is Rebecca sent Jacob to his father's house, to the land where his father lives. Ug matod pa dinhi sa niabot na si Jacob dito sa ilang dapit. Dito sa ilang dapit. And then pag-abot na sa isa ka bulan in Genesis chapter 29 verse 13. Genesis chapter 29 verse 13. As soon as Laban heard that his nephew Jacob had arrived, pagkabalo ni Laban, ang iyang pagumangkon nga si Jacob naabot. He ran out to meet him. Nidagan si Laban o tagbo niya si Jacob iyang pagumangkon. He embraced and kissed him. Iya pong iyang gakus o gihalukan niya o gidala sa iyang balay. When Jacob had told him his story, isoy-say ni Jacob ang story nga nung naabot sa dito, Laban explained, "You really are my son, my own flesh and blood. Ikaw gyud ang akong kalibot, printed ta jud ka." In Genesis chapter 29 verse 13 and 14. After Jacob had stayed with Laban for about a month, so niabot na isa ka bulan nga dito si Jacob sa iyang uncle, Laban said to him, "You shouldn't work for me without pay just because we are relatives." Sa dili ka pwede nga di ta kasulduan sa imong pagtrabaho diri sa amua kay daghan man siya kayo. And then sa dili pwede nga di ta kasulduan. How much your wages should be? Sa pila may akong isuldo nimo. Ingon dayon sa verse 16. Now Laban had 2 daughters. Duha man ang mga anak babae ni Laban. The older daughter was named Leah, ang kinabugulangan si Leah, and the younger one was Rachel. Ang pinamanghuran nga dalaga ni ang anak si Rachel. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo nga there was no sparkle in Leah's eyes, but Rachel had a beautiful figure and a lovely face. Ang gwapa ko nung duha nila si Rachel. Gwapo ko nung lawas, unya gwapa gid siya og itsura. Sumuo na ang description sa Bible. Since Jacob was in love with Rachel, kato panahon na pwede pa man sila minyuay nga paryente. Na in love jud kuno si Jacob kang Rachel, and giingnan niya ang papa ni Rachel, "I'll work for you 7 years if you'll give me Rachel, your younger daughter, as my wife." Diba ingon si Laban, dili ka pwede magtrabaho na ako walay sweldo. Pila man ako isuldo nimo. Wa pa siya nagbali-bali. Pero padiha nga nabati na niya nga na siya pagbati kang Rachel, niingon na gid siya nga
magtrabaho ko nimo for 7 years, sa to palibre. Ang ibayad iyang anak nga si Rachel iyang pangasawon. So walay dawaton niya monthly. For 7 years, walay dawaton. Pero ang kapalit, ang kapalit ato, after 7 years, minyuan niya, minyuan niya, itugutan sa uncle nga, ipakasal siya sa anak na ibugan nga si Rachel. Si Laban ni sugot in verse 19, agreed, Laban replied siya, I'd rather give her to you than to anyone else. Isa, mas maayo pang ikaw ang iyang mabana kaysa mabana siya sa lain. Stay and work with me. So, again, sakto na itong ayo nga nagtrabaho si Jacob for 7 years, walay sweldo. Libre lang siya kaog tulog sa diha. Wala siya madawa. For 7 years. After 7 years, bali ang iyang sweldo, ang kaminyuon niya sa iyang higugmaan yung babae nga si Rachel. So Jacob worked 7 years to pay for Rachel. Nagtrabaho gid siya 7 years. After 7 years, mapakaslan na gid niya ang iyang minyuan nga o iyang higibugan nga babae. But his love for her was so strong that it seemed to him but a few days. Tungod sa iyang grabing gugma kang Rachel, murag para kaniya, mubo ng panahon ang 7 years. Wa na siya naguna-una ang sa kakapoy o sa kadugay mo man ng tuig. Ang iya excited siya nga, ang minyuan na niya si Rachel. So ingana siya. Limtan niya kakapoy, limtan niya kadugay, ang iya gusto nga kanang sana moabot gid ang panahon nga mahuman na ang 7 years aron makasal na sis ang higug mga babae. In verse 21, finally, the time came for him to marry her. So, dapat na 7 years. Nakinanglan ang agreement nila, ang ilang sabot, may tabo na. I have fulfilled my agreement, Jacob said to Laban. Ingon si Jacob, ako nang natuman ng akong hangyo. Na 7 years kumag, trabaho nga walay, sweldo-sweldo bisag gamay. Gipitaon lang siya, libre tulog ito. Ingon siya, now give me my wife so I can sleep with her. Sa ihatag na akong asawa. So wala na rituals. After the agreement na, then ito si Kwan. And then, ingon pa sa pulong si Ginoo, so Laban invited everyone in the neighborhood and prepared a wedding feast. So, wala may mahimo si Laban kay iya man tong tugutan nga agreement, giinbitar ni Laban ang iyang mga silingan og na ay wedding feast na ay kumbira sa kasal. But that night, apan anang gabi una, when it was there sa dangit-ngit na, Laban took Leah to Jacob. Si Laban, nga papas ni Leah og ni Rachel. Unsa bang itabua, ana may gibuhat si Laban, nga dili maayo. Imbis nga si Rachel, ang iyang dalon ipadulog kang Jacob. Ang iyang gidala, ipadulog kang, nasa ni, kay gabiin na malagingit-ngit. So, wala kustumbre. Ang iyang ipadulog kang Jacob kay si Leah man. And Laban had given Leah a servant Zilpah to be her maid. Kunya, ang maid daw ni Leah si Zilpah man. Iya pong gipataban si Zilpah. But when Jacob woke up in the morning, gawa ni kamalay-malay si Jacob nga ang iyang gidulungan si Leah dili day si Rachel. So pag mata ni Jacob sa buntag na baw-an niya nga si Leah ang iyang kadulog. Ug matod pa ingon siya unsa may gibuhat nimo nako gina niya si Laban. Pertin Jacob raged at Laban pertidyo ng sukua kay nailad siya sa iyang angkol. Giilad siya sa iyang angkol pertin niyang sukua. Suko jud kay siya nga dili mao iyang na dulog iyang na asawa. Perting suko sa unsa may gibuhat nimo nganong gingani man ko nimo. I worked 7 years for Rachel. Why have you tricked me? Nganong giilad ko nimo? 7 years akong trabaho agwantag antos para maangkon ako si Rachel. Ang imong gihatag nako si Leah.
unsay tubag ni Laban. Verse 26 sa Genesis chapter 29. It's not our custom here to marry off a younger daughter ahead of the firstborn. Laban replied. So, ingon sila ba, dili manggod, kustumbre, diri. Nga ang manggod mo'y maunag kaminyo, unahon dyan ang magulang. So, natrick po siya kay, gusto kabalo baya siya nga, 7 years, minyuan na gid si Rachel. Pero ingon nga, dili kustumbre, nga mag-unag kaminyo ang magulang, ang manggodan ang magulang. So, ingon dayon siya nga, paabot lang, but wait until the bridal week is over, then we'll give you Rachel too, provided you promise to work another 7 years for me. So makita na to nga marugid si Laban. Iyang gigamit nga instrumento si Jacob para sa iyang kaugalingon nga kining kaayuhan. And siya nga pwede ni mo maangkon si Rachel, pero mo trabaho na pud kag another 7 years para makuha nimo si Rachel. Sugi, manipulate siya. Gikontrol siya ni Laban. Umatod pa, si Jacob, nisugot pod. So Jacob agreed to work 7 more years. Nisugot na lang po si Jacob, 7 more years, ang iyang pagtrabaho, wala gyapon siya madawat. A week after Jacob had married Leah, Laban gave him Rachel too. Okay. Now, unsa daw kuno? So Jacob agreed to work 7 more years. A week after Jacob had married Leah, Laban gave him Rachel. Human sa wedding feast, bridal nga sana ilang kining celebration, isa man gina kasi mana matud pa sa pulong sa Ginoo, is gihatag na po dayon ni Laban si Rachel. Laban gave Rachel a servant Bilhah to be her maid. Naapoy maid si Rachel si Bilhah. So Jacob slept with Rachel too, and he loved her much more than Leah. So duha na may asawa ni Jacob, si Leah ug si Rachel, pero ang higugma jud niya ayo si Rachel. Okay. He then stayed and worked for Laban the additional 7 years. So bisan tuod og wala pa naabot ang 7 years, pero human sa bridal nga kanang unsa na feast, matud pa 7 days after gihatag na si atag na si Rachel, pero napay 7 years itrabahoon. Na wala siya madaw-daw. So pwede na siya magdulog kang Rachel, pero na ay problema. In verse 31, when the Lord saw that Leah was unloved, He enabled her to have children. Okay. So ginugatan aura gyud. Nabantayan gyud ni Lord nga si Leah dili siya gigugman ni Jacob. Unya dili siya gwapa. Matud pa. Hanap siya. And then gitugutan siya ni Lord nga magkaanak. Tan gid siya nga luoy si Leah, wala siya gigugma ni Jacob nga iyang bana. So si pasabot ana. Si pasabot ani nga bersikulo ha, na ay mga asawa nga wala ka feel og gugma sa ilang bana. When the Lord saw that Leah was unloved, asawa na siya, pero wala niya na feel ang gugma. So na ay mga asawa nga wala kuno ka feel og gugma sa ilang bana. The scripture says, He enabled her to have children. Apan gitagaag daghang anak, gitugutan nga makaanak. Dili siya blessed og bana, pero gitagaan siya daghan anak. Okay. Pero but Rachel could not conceive. Gwapa si Rachel, buutan po siya, trabanti, kasi mo tig painom, tig kuan sa shepherd man siya, shepherdess man si Rachel.
si Leah wala gisulti dito. Dini si Rachel wala tuguti nga makaanak. So naay gwapa, naay asawa nga gipalangga sa asawa nga walay anak. Naay dili gwapa pero dili gwapa wala pa gid gigugma. Naay gwapa nga gigugma pero di ka anak. So wala gid tuguti ni Lord si Rachel nga mabuntis atong panahon na. Okay. So Leah become pregnant and give birth to a son. Nagpusot-pusot ang anak ni Leah, umatud pa, nag-expect si Leah sa verse 32, wala pa nagana? Nag-expect, Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, the Lord has noticed my misery and now my husband will love me. Nag-expect siya nga higugmaon na si Simbana kaya naana siya'y anak. Pero wala nahitabo. Naaga po na karon mga asawa nga ingana ang sitwasyon. Nag-expect nga higugmaon sa asawa o higugmaon sa bana kay naana sila anak. Pero wag gihapon. It's written already all the kinds of stories na sa Bible. Hello. Hindi ni nga nagtuo siya nga ang iyang misery is na kuan na. Naana. Ang tanang stories sa Bible, stories sa tao na sa Bible na suwat. O kinsay, pareya ana, wala na kang magagawa. Hello? Dawato na lang nimo, tapos mag-ampot na lang ka ni Lord. Maabot ang panahon. Anak siya. So, nag-expect siya nga kung makaanak siya ni Reuben is higugmaon na siyang bana nga si Jacob. So, siya rin na feeling, pero ang iyang bana, walay feeling. Okay. So, igo lang siya ipaanak. Anakan lang gid siya. Pero walay gugma. Daagya po na karon. Babae. Daan pa man doon. Wagi siya gugma. O daan gani siya way gugma. So, dili lagi tanang anak na higmugso nga nihimo tungod sa gugma. Masarap. Makadungog edit mo anak dito. So ingana na ay mga babae nga naka anak pero dili tungod sa gugma. Okay, dili tungod sa gugma. Okay, so na-expect siya nga mahigugmaon na siya ni Jacob. Okay. Now, sunod, verse 33, she soon became pregnant again and gave birth to another son. Buros na po siya utro. Kaduha na. And she named him Simeon. Okay. Reuben means, behold a son. Tanaw, nakita na siya anak. Simeon means, hearing, nakadungog. Ginganlan nag Simeon, ang ginuga po nagpakuha nga mo ngalan. For say, the Lord heard that I was unloved and has given me another son. So, Simeon means hearing or heard. Nakadungog ang Ginoo. Kadungog ang Ginoo, kabalo ang Ginoo nga wala ta siya gigugma. Ingana. Pero gipaanakan. Then she became pregnant a third and gave birth to another. Ikatulo na burus na po si ikatulo. She named him Levi, for she said, surely this time my husband will feel affection for me, since I have given him 3 sons. Nagdahong gid siya nga maka-feel siya love. Na-expected siya nga na agi something nga iyang madawdaw nga pagbati sa iyang bana, pero wala gid ay. So naingana no nga sitwasyon nga kasi karon na ana kay ang the same situation, lain-lain lang nga generations. Okay, lain-lain lang nga generations, and many can relate this story. Nga naakay karelasyon. Abi sa uban okay inyong relasyon, pero dili day okay. Ikaw is nag-struggle ang babae. Ang laki po nag-struggle nga nung man taon nga di man ni mauunta pero mo umay nahitabo. So
Ingon siya, si Levi means join. Join na. Wow, nag-expect siya pagbati nga maayo. Once again, Leah became pregnant and gave birth to another son. She named him Judah, for she said, now I will praise the Lord. And then she stopped having children. Ikaw pat ng anak si Judah, and siya, I will praise the Lord, or let God be praised. Ang Ginoo gid madaig. Aliwala sa iya sitwasyon, nga galong siya love, siya ang Ginoo'y madaig sa akong sitwasyon. Dili, lain madaig. So, ingana. Na unsay nahitabo, let's move to Genesis chapter 30. Genesis chapter 30. When Rachel saw that she wasn't having any children for Jacob, she became jealous of her sister. She pleaded with Jacob, give me children or I'll die. Sa una, walay conflict sila. Pag-abot nga nagpusot-pusot ng anak ni Leah, affected na kay si Rachel. Insecure na si Rachel, inferior na si Rachel, troubled and bothered na si Rachel. Pero gwapa siya, gigugma siya. Gigugma siya, gwapa siya. Pero naa siya gapoy struggle. Ganito, ganong gwapa man na siya. Dato man na naikwartang di ka anak. Lain-lain gid ang problema. Lain-lain gid problema. Lain-lain magid ang problema ang tao. So, perti nang silusan niya, perti nang sukua, iyan ang giaway si Jacob, ingon sa nagaik kog anak, mga anak, kundi mamatay na lang ko. So, ingana siya ka, depressed, ingana siya ka, ingana siya ka, insecure. Then Jacob became furious with Rachel, nasuko, nag-ayo si Jacob kang Rachel sa demand ni Rachel. Siya, am I, guys, Diyos ba ko? Yes, he's the only one who has kept you from having children. Siya may dili magpaanak nimo, kaya ako makaanak man ko. So naanay, naanay conflict. Naay panahon nga moabot gid ang conflict, ang situation. Naagi trouble. Then Rachel told him, take my maid Bilhah and sleep with her. Siya, sige, dulogin na lang ang akong maid. Bunya, kining aron nga magdala og ngalan, bear the children for me, aron akong ikuan nga ako i-consider nga akong ngalan. So say pasabot ana. Mo na ni karon gyapon nga sitwasyon. Nga kadi man ka anak ipaagi na ang anak sa laing tao. Isipon na din imong anak. Ikaw ra nag-isip nga imong anak pero ang tinudi jud mo imong anak. Naingana. Imong ikuan nga makaanak siya sa lain, pero imong consider nga anak pero sa tinudi jud mo anak. Sumuto nga si Jacob nakig dulog sa ni Bilhah nga maid ni Rachel, o mauden to nga nagkaanak sila hangtod nga kining daghan ang anak ni Jacob. Nagdaghan na og anak si Jacob. So unsay nahitabo? Niabot ang panahon nga kining gibless nag-ayo si Jacob. Do nagtrouble ang family between Leah and Rachel, between sa mga maids nila. But si Jacob nagpadayon og trabaho ayo. Jacob continued to work hard. Napadayon siya og trabaho, nagpadayon og trabaho ayo si Jacob. Okay. So, si Leah, in verse 19, Genesis 30 verse 19. Then Leah became pregnant again and gave birth to a sixth son for Jacob, and she named him Zebulun. For she said, God has given me a good reward. Now my husband will treat me with respect, for I have given him 6 sons. Nagapan siya expectation. Si Leah, unong nakabuking anak ng Jacob. Unya, wala silang Rachel, wala pa anak. Unya, gingandan dayon niya ang iyang anak nga Zebulun, means dwelling. Dwelling. Puloy anan. For God has given me a good reward. Kitagaan ako niya maay reward. Now my husband will treat me with respect. Nag-expect na po siya, bisag respetar na lang, kay wak may gugma. Hello? So, unsay nahitabo? Ito? Now my husband will treat me with respect.
Kay nakaanak naman ko ikaunom. O gitagaan naman ako siya unom ka anak. Ang iyang expectation niya, trataron si nga nay respeto. So sa pasabot, wala di ay respeto, wala siya respetaran ni Leah, kaya di mo siya nagpanagugma. So naa di ay kunoy bana nga ingana, nga mo trata sa asawa nga wala respect, kunya asawa ga expect og respect. Sakto dili. Okay. So klaro kay sanan nga sige lang siya glaom, pero wala gid siya lauman. Blessed na siya mga anak, nakalipay niya. Pero ang iyang gihandom nga bana, wala gid siya na natagaay og iyang gi-desire nga affection, pagbati. Okay. Now, in verse 21, later she gave birth to a daughter and named her Dinah, means judgment. Nakaanak na po siya babae, gingalan og Dina sa atong Bisaya pa. Then God, okay, kanada yun. Then God remembered Rachel's plight and answered her prayers by enabling her to have children. Human nga, nakaanak sila daghan si Leah o si Jacob. Daghan na ilang anak. Damor gadagan ilang anak, damor si Rachel, gaka-trouble o ayo, gaka-bother, gaka-jealous o gaka-envy. Pero ingon diri, then God remembered Rachel's life. O gidumdum na hinumduman ni Lord si Rachel sa iyang mga gipang ampo. Iyang gipang ngamuyo sa Ginoo. Okay, tanaw na to sa ESB anak. Then God remembered Rachel. Okay. Then God remembered Rachel and God listened to her and opened her womb. Gi-close lang gid ito ni Lord ang womb. Kaya ay mga pagtingala kan, kaanak naman pila ka years. Pagdumdum ni Lord kang Rachel, naano ko si Lord, pero wala pa nag-open ang womb. Wala pa nag-abri ang taguangkan. O sa diyang ginumduman na niya balik si Rachel. Sa ato ngayon, favor pa to ni Leah. Si Leah pa'y nalipay ato, na nakaanak siya, pero struggle gyapon siya innerly, kaya wala siya na feel og love og respect sa iyang bana. Si Rachel na I love and respect, but troubled innerly, kay wala siya anak. Okay, pero pag-abot sa panahon, nga ang favor na pod ni Lord sa iya is iya na pong katawa. O unsa to gi-open na ni Lord ang iyang taguangkan, and she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. Iyan nang gikuha ang akong dili maayong dungog. And she called his name Joseph, saying, may the Lord add to me another son. Joseph means add. Okay. Kanang, add or supplanter. Asa na, add, kanang increase, dugang. So, isa iyang anak, pero malabuan ang unong kaanak ni Leah in terms of blessing and kining reputation. Na dugay siya na kaanak, pero ang iyang anak murag kahoy nga ni tag-as nga nakita sa tanan og dako kay kapuslanan. So nimo na nga dili jud ta mangandak, dili gid ta mag-jealous, di ta magsina, di ta mag-trouble kung ingana ang dagan sa uban, ingana ang nadawat sa uban, ingana na ang ilang pamilya. Soon after Rachel had given birth to Joseph, ang first nga anak ni Rachel o ni Jacob kay si Joseph man. Jacob said to Laban, please release me so I can go home to my own country. Pag kaanak ni Jacob kang Rachel o ni Joseph, gusto na ni Laban nga buhian na ni Jacob, o gusto ni Jacob nga buhian na siya ni Laban ni ugangan. Hindi na siya matrabaho. Gusto na siya mo resign. And then sa to, let me go home to my own country. Let me take my wives and children, for I have earned them by serving you, and let be me
let me be on my way. You certainly know how hard I have worked for you. Gusto na ni Jacob nga mobiya didtong dapita. O gusto niya dalun iyang mga asawa, iyang mga anak, kay iya man kuno tong nabatunan sa pag-alaga diha kang Laban. Kaya siya, you certainly know how hard I have worked for you. Sa kabaludjog ka, grabe akong pagtrabaho nimo. So grabe siya hardworking. Dili siya after sa iyang sweldo diretso. Trabaho lang siya, trabaho lang. Sanay tao nga, trabaho nga, di na siya makunaw nagsweldo. Pero pag abot nga naibog sa Leah, niresharing siya, mo na lang to akong sweldo. I will work for 7 years. After 7 years, ihatag sa ako si Rachel. Please listen to me, Laban replied. Hangyo manggid si Joseph nga i-let go na siya, uban siyang pamilya, kay gitabahuan magpunto niya. Ingon si Laban, I have become wealthy, for the Lord has blessed me because of you. Tell me how much I owe you, what it is, I'll pay it. Ingon dili gusto ni Laban nga mabiya si Jacob, kay gi-bless siya, na-bless siya tungod sa pagkakugihan ni Jacob. Anipagid siya si Laban nga gi-bless siya sa Ginoo tungod ni Jacob, because si Jacob giubanas Ginoo. Kay ubanan mas Ginoo na ay guidance, na ay wisdom na kanan. Kung ang Ginoo mag-uban nato, tagaan gitag instruction, direction, guidance, what must be done para di masayang ang tanan. Mura na siya ang isapod nga lamang. So ingon siya, sa ato ba dili siya gusto nga mo biya si Jacob, kay giganahan siya kay trabahante. O ingon siya, sudi ilang kung pila akong isweldo nimo. Sa ato ba di siya gusto nga buhian. Jacob replied, you know how hard I've worked for you in verse 29, and how your flax and herbs have grown under my care. Sa kabalo mo, kabalo ka giunsan ako pagtrabaho ayo, ug ang imong mga hayop, giunsa paglambo sa akong pag-atiman. You had little indeed before I came. Gamay ra to ang imong mga hayop sa dayang naabot ko. But your wealth has increased enormously. Apan ang imong bahandi ni lambo gid pag-ayo, grabe nga paglambo. The Lord has blessed you through everything I've done. Dito na niya isang gipanalanginan ug ayo ang imong mga hayop tungod kay nagtrabaho ko kayo. So unsa daw kuno? Ani nga story na ay message ato makuha nga kung asa nagtrabaho ta, napanalanginan atong gitrabahoan tungod sa Ginoo nga atong alagaran o tungod sa atong pagpaningkamot. Naanaman to sa kuan, pero wala gyud nakita ang paglambo. So ang blessing haguan di ay. Haguan. Dili gid siya expect lang. So the Lord has blessed you through everything I've done. But now, what about me? Sa unya karon sa lugar ko, when can I start providing for my own family? Kay tanan man kang Laban. Si Laban tanan ang maguan. Wala iya ha. Siya, unsaon naman ako ni? Kanos amang ko makapakaon sa akong pamilya nga ako na mismo ang mo budget. Kay ako, kanos amang ko ni bahinan para ako na po'y mag-budget sa akong family, dili ikaw na ang mag-budget. So, unsay pasabot aning bersikulo ha? Naaday kunoy mga papa nga sila mo provide tanan. Mo trabaho ka pero sila mo provide tanan. Ug naapoy mga anak nga gusto na nga mo, mga anak gusto na mo mugawas na sa panimalay sa iyang ugangan para magbarog na sa ilahang kaugalingon. So, when can I start providing for my own family? What wages do you want? Laban asked again. Sa unsa man namong gusto nga sweldo.
Jacob replied, "Don't give me everything kana." Ingon si Laban, "Unsa man ang sweldo imong gusto? Gigtrabaho man jud kanako." Sa atong trabaho lang gid si Jacob. Trabaho lang gid siya. Wala gid siya una-una. Pero abot ang panahon nga gusto na siya mag-separate. Gusto na siya naibahin sa iyang hinaguan aron maka-provide ko sa iyang family. Ingon si Jacob, o si Laban, "Unsa man imong gusto nga suhol?" Ingon si Jacob, "Ayaw kong taga bisag unsa, pero muulan ni akong hangyo." Unsay hangyo ni Jacob? "I'll continue to tend and watch over your flocks." Magpadayon ko bantay sa imong mga hayop. Pero naay condition. Verse 32. "Let me inspect your flocks today and remove all the sheep and goats that are speckled or spotted, along with all the black sheep." Insya, nakoy hangyo. 14 years na ko walay sweldo, pero nagpakaon ko din po. Ingon siya, tanaw na ko imong mga hayop karon adlaw. Akong ilain ang tanang karnero ug kanding nga naay mga puntik-puntik matud pa. O katong itong mga karnero o black sheep ilain ako. Give this to me as my wages. Ana pa siya nangayo og suhol or bahin hinaguan. Ingon man sabi ako isuli mo siya, ay kong tagay unsa pero nakanyo. Ang tanan nimong hayop nga naay mga puntik-puntik, naay mga spotted or speckled, naay mga puntik-puntik naay mga ingana, dili nga plain. O katong black nga sheep. Give this to me as my wages. Mo ni akong bahin. Muna ipangayo. In the future, when you check on the animals you have given me as my wages, kay pag-abot sa panahon nga kanang i-check nimo ang mga animals, imong mga karnero, mga kanding nga imo gihatag nako isip akong suhol, then you'll see that I have been honest. Honest gid pud si Jacob. Trabahante siya, honest siya. Oh, insya, mabot ang panahon nga magpinintahay na. Bakit ko nimong honest ko sa akong gihimo? If you find any in my flock, any goats without speckle or spots, kung makita nimo sa akong bahin nga walay mga puntik-puntik, or any sheep that are not black, or bisan unsa nga mga karnero nga dili black, black man tong iha, you will know that I have stolen them from you. Kaya kung naay may masagol nga ingana, makabalo na kang gikawat na ko na nimo. Pero di gid siya kawatan. So ingana siya ang kaalam ang gihatag sa Ginoo sa iya. Ingana siya nag-honestly sulti sa iyang side. Ingon si Laban in verse 30 to 34. All right, isa sige. Laban replied, "It will be as for you, say," siya. Sige, matuman ang imong gisulti. But that very day, Laban went out and removed the male goats that were streaked and spotted, all the female goats that were speckled and spotted or had white patches, and all the black sheep. Marupod kay si Laban. Pagkagabi ato pagsulti ni Jacob. Di ba si Jacob, ang tanan na mga puntik-puntik, ang tanan nga karnero o kanding nga puntik-puntik, ang tanan nga itong nga karnero iyang bahin. Ang dili itong ang tanang puti nga karnero o kanding iya kang Laban. Ang dili puntik-puntik kang Laban. Ang plain nga white, plain nga puti nga kanding o karnero kang Laban. Ang colorful or colored kang Jacob. Pero pagkagabi ka nagbinaro mas Laban. Gipanguwa niya mga laki nga mga kanding nga naipuntik-puntik o mga babae nga kanding nga naapoy mga puntik-puntik aron nga pati ang mga itong nga mga kanding para iyang gitikasan si Laban o si Jacob. Gabi man to, gipalayo niya padalas ang anak. Nagbinaro. Gibaruan si Jacob. Naay mga tao gyud nga mga maro. Unya unsay giingon ni sa Bible si Laban atong gabi una
iyang gipanguha tong mga ginganlan ni Jacob nga iyang bahin. Iyan ang ingana. He placed them in the care of his own sons. Ang iyang mga anak mooy gipa kuha ato. Gitago. Gabi igihimo. Katuon tabahin na unta ato ni Jacob kay nagsabot naman sila. Nagsabot og bahin. Naay mga panalangin nga para na nato na unsa man? Nabanlas, naanod, gikuha, gikurap. Oh. Naay mga ingana. Ato na to unta. As in agreed na. Agreed na to. Nga ato na to. Pero naamay manunukob. Naamay kurap. Naamay maro. So unsa gitabo? Who took them on a 3 days journey from where Jacob was. Tulugid kaadlaw ang pagbaktas ato gipasibat. Gisibat ang panalangin ang bahin ni Jacob nga iyang hinaguan. Gabiing dako gihimo. Muna ang kaaway. Manguan gid og gabi iya chung ganahan gyud siya gabi way makakita pero ang Ginoo kakita. Oh. Hello. Naay mga tao nga maayo kaayo manghilabot og dili ilaha. Dili ilang hinaguan. Hinaguan man to ni Jacob. Di man to hinaguan sa mga anak. Pero yung mga anak is na appeal sa kabaro sa ilang papa. Tulog ka adlaw nga journey. Nga diin asa si Jacob ato ni butang. Meanwhile, Jacob stayed and cared for the rest of Jacob's flock. Pero si Jacob kuno nagpadayon dito, nagbantay sa mga hayop ni Laban. Padayon gyapon siya. Then Jacob took some fresh branches from poplar almond. Almond means watching. Unsa pa gihimo, gibaruan man siya ni Laban nga ang angkol nga ugangan. Gitagaan po si Jacob og wisdom or kaalam. Nagkuha man kuno si Jacob og presko jud kuno nga mga sanga sa poplar, almond and plain trees and peeled off iya ding gipanitan tung mao nga kanang kahoy unya matud pa gikuha tong bark ato gipanitan making white so puti na making white streaks on them so naa na day putik nga puti. Then he placed these peeled branches iya ding gibutang tong kanang napanitan na nga mga sanga didto sa tubig nga didto gainom ang mga hayop for that was where they meted kay didto pud sila mag-inom ug didto pud sila magbreeding para nga mosanay. And when they mated in front of the white streaked branches sa diyang mate na sila mag-breeding na sila didto. Atubangan antong naay nag white streaked branches nga gihimo ni Jacob. They give birth to young that were streaked, speckled and spotted. O sa ato pang Bisaya, kung sa ganin ay Bisaya anak, kana pamahiin ba? Tagalog pamahiin. Dili pamahiin Ay, kanang tuto. Dili na pa isa. O dili pamahiin. Katubang naay lihi. Murag lihi-lihi. Lihi-lihi. Ingana. Lihi-lihi ingana siya. So dito man kuno inom og tubig ang mga hayop niya dito pud mag-breeding para modaghan. Kung makakita kuno ang mga hayop ato ang anak ato mahimo ng spotted, speckled. Unya ang speckled o spotted, bahin ba yan ni Jacob? So, di gyapon kalusot si Laban. Sa ato pa ang yawa, gusto gid niya nga ang atong paningkamot di gyud abot nato di to maangkon. Pero gitagaan ni Lord og wisdom, So gamitan ang wisdom, ayo palupig sa kaaway. Kung bright ang kaaway, gamita po ang imong ka-bright. Ayaw pa binugo.
Kay baro man gid ang yawa. So, Jacob separated those lambs from Laban's flock. Gi-separate, gilain ni Jacob ang mga nating mga karniro sa bahin ni Laban. And at mating time, kung ting breeding na, ting takmag na para magburos ang mga babae, he turned the flock to the face Laban's animal that's red or black. Okay. Inig breeding na. Ipaatubang jud kuno. Grabing effort niya ko na. Daghan ba kay ito? Inig breeding na. Ipaatubang kuno during mating time. Ipaatubang daw kuno ni Jacob ang mga hayop. Atubangan sa bahin ni Laban ng mga animal. Atud pa, that were streak or black. This is how he built his own flock instead of increasing Laban's. Gigibaruan naman siya. Muna iya kuno gihatag nga pamaagi para di kuno siya maisahan ug ang iyang mga hayop mudaghan kaysa kang Laban. Whenever the stronger females were ready to mate, kung ang mga abti kuno kusgan nga mga babae ready na nga makig-mate, takmag sa lalaki, Jacob would place the peeled branches in the watering troughs in front of them. So grabe gid ayang kabisi. Inig inom nating mate nating takmag na ang mga katong gipanitan niya nga mga sanga matud pa nagibutang dito sa imnanan sa tubig atubangan kuno ato mga stronger females para inig panganak kato ng spotted nga daw ni puntik-puntik ang daghan ang bahin. Then they would mate in front of the branches kunya dito din sila magtakbay at takmagay dito sa atubangan sa sanga. But he didn't do this with the weaker ones. Katong mga luya-luya nga mga babae di niya kay aron kay dili to. So katurang mga abdik mga kusgan nga mga babae nga mga sana kining kadiro kanding. He didn't do this to the weaker, so the weaker lands belong to Laban. So ang iyang pating abdika strong, ang weaker kang Laban. Nausahan po si Laban. Muna kinanglan nga maalamon ta. Kung bright ang yawa, gamiton po nato atong ka-bright. Kung malamon ang kaaway, gamiton na po nato atong kaalam. As a result, Jacob became very wealthy with large flocks of sheep and goats, female and male servants, and many camels and donkeys. Ganong niabot si ani nga level. Tungod kay trabahante siya, diligent and obedient o wise. So sa daw kuno aron mahimo tang bless mo asinso ta unsa daw kinanglan ko gihanta diligent obedient ta kay wala pa siya ni obey si Jacob sa iyang mama nga moadto didto di mo to mahitabo so dili gid pwedeng masigiro taglukluk sa tong mama do ang Ginoo nag-ingon nga i-bless ta pero na ay area na ay place nga didto ta i-blessed na anay saad o ayaw expect sa saad we have to work for it. So sa nahitabo ni sanay gid siya nahimo siyang wealthy. Jacob became wealthy in verse 43. As a result, Jacob became very wealthy with large flocks of sheep and goats, male and female servants, and many camels and donkeys. Moonay nahitabo. Now, chapter 31. Let's see that chapter 31. But Jacob soon learned that Laban's sons were grumbling about him. Ang mga anak ni Laban na himo ng kalaban ni Jacob. Ganun man ang problema. Jacob has robbed our father of everything. Ilang gipasumanginlan nga si Jacob. Ilan nang gitikasan ilang papa. Wala sila kabalo nga ilang papa may nanikas kang Jacob. Wala sila kabalo sa istorya. Abi lang siguro nila katong giingon si ang papa nga daluntong mga puntik-puntik ng mga karniro palayo. Abi to ingator po na ay wala sa kabalo nga gisibak na dito kay kadto kang Jacob to. So si pasabot anak ang imuhang hinaguan is giguyod nas uban. Kay Jacob
katubahan katong gipang bira sa mga anak ni Laban. Gidala nas layo. Ilan ang gipahimuslan. Ikaw nga nagtrabaho, nabilin. Pero naapay paglaom. Naay mga panahon nga daghan na untag panalangin pero nabira sa mga devourer. Hello. Ana. Daghan ka ito. Pwede naghana. Oh, pero nabira sa kontra. Hello. Pero wala na discourage si Jacob. He still worked hard. Ni padayon gyud siya trabaho. Ayo. Wala siya nga di na lang ko trabaho, mura man day gyapon. Tikasan damang ko, alkansi ko. Ayaw ka discourage. We must continue working. Amen. Padayon gyapon tag trabaho. Ayaw i-discourage ang mga panghitabo. Kay kung ma-discourage ta, wala na future. Wala may future ang taong discourage. Pero ang taong na-encourage na ang future. Amen. Ang taong na-encourage despite of discouraging moment, na ay future. Ang tao nga full of discouragement, walay future. Kaya ang taong discouraged, di ba, dili naman mo proceed. Naginuktok na lang, nagsige na hinumdum sa negative. Pero ang taong na-encourage, mangitag pamaagi, unsaon niya pagbawi. Amen. So Jacob worked hard, despite nga gitikasan siya. So unsay nagtabo, giisyuhan pagid siya nga, nanikas siya sa iyang papa. Nanikas siya sa iyang uyuan. Sa isyu sa mga anak ni Laban. He has gained all his wealth at our father's expense. Grabe. Diba? Unsa kuno isyu sa mga anak ni Laban nga nakabaton kuno siya sa iyang bahandi pinaagi sa expend sa iyang papa. Wala sila kabalo nga baliktad ang tinuod. Na mga isyu sa tao nga murag sounds true but it's a lie. Ang issue sa anak ni Laban, mga anak ni Laban, nga si Jacob tikasan. Wa sila kabalo ang tinuod na tikasan, ang unang nanikas dili si Jacob kundi ang iyang papa. Og sa mga natikas ni Laban, sila pagyo nakapahimulos katong ilang giguyod nga tulo ka adlaw gipasibat si ang papa. Nay mga panahon, unsa pasabot din anak? Naada yung mga anak nga nakadatbaton og mga bahandi nga tinikas sa ilang papa. Ano aware tayo mga anak? O sa ilang agreement ni Jacob ug ni Laban. Ang mga anak abi ka sa ilang mga anak ni Jacob o ni Laban nga gihatag to sa ilang papa nga bahin. Mo na expectation nila kadto nga ilang gipaguyod sa iyang papa. 3 days nga journey palayo kang Jacob. Abi nila, bahin to nila. Gikas ang papa. Dili dito bahin. Bahin to ni Jacob. Pero ilang gisibat. Ako ninyo? Naay mga nga na sitwasyon. Abi nato atong papa gibahinan man detas tikas. Hello? Pero wala gyapon si Jacob na nalugda. Unsay nahitabo? Verse 2, Genesis 31 verse 2. And Jacob began to notice a change in Laban's attitude toward him. Nakabantay na si Jacob nga lahi na magtratar iyang ugangan ang angkol kay si Laban iyang ramang angkol iyang ugangan. Nga lahi nagtratar niya. Pero verse 3, ang Ginoo jud maayo gyud kay basta ang Ginoo ato pasidunggan. Ug na ang Ginoo ba nato? Unsay nga sa verse 3? Then the Lord said to Jacob, return to the land of your father and grandfather and to your relatives there, and I will be with you. Okay. Unsay hinungdan nga naabot si Jacob dito? Sa yuta sa iyang mama? Gipalakaw si siyang mama. Kay gipasibat aron dili sila magpatay si Esau. O nisunod siya, o dito siya gi-blessed. Dito siya gi-blessed. Pag gi-blessed na siya, ang Ginoo na po'y nag-ingon ni Jacob nga balik na sa imong papa. Balik na po sa balay sa imong papa or dapat sa imong papa o sa imong grandfather sa imong apuhan.
unto your relatives there o sa imong parente dito, and I will be with you. So kinahanglan ready ta sa journey asa tay paadto ni Lord. Dili lang gid ko Lord, dili lang gid ko Lord. Follow the leading of God. Obey the leading of God. Dili gid ko kabiya ni mama papa, iko kabiya sa akong asawag anak, iko kabiya. Remember sometimes to live ang pagbiya is mahinungdan nga ang panalangin ihatag. Hello? So, unsa na itabo? Verse 4. So Jacob called Rachel and Leah out to the field where he was watching his flock. Tawag ni Jacob iyang mga asawa. Ali sa mo. Dito sila sa uma. Nga dito siya nagbantay sa mga hayop. He said to them, I have noticed that your father's attitude toward me has changed. Nakabantay ko murag lahi niyong papa. Murag nagasuko na po sa ako, nagsilos na, nagsina na. But the Lord, the God of my father has been with me. Apan ang Diyos sa akong amahan, uban ako. Wala siya ngunit, ang Diyos nako. Ang Diyos sa akong amahan. Sa ato po sa pasabot anak. Giubanan siya sa Diyos ang ama, sa Diyos sa iyang amahan. Wala pagig kaayo na ilhi ag ayo ang en Diyos. Pero naanay giingon si Lord sa iya ato paing-paingon dito. Nay mga panahon nga gi-bless ta because sa promise ni Lord sa atong ginikanan. Nay motang sumusunod. So ingon dayon there is a verse 6. You know how hard I have worked for your father, but he has cheated me, changing my wages 10 times. Gi-reveal niya sa imong asawa. Ingana ko gimaruan sa imong papa. 10 times iyang giilad ko sa akong sweldo, sa akong bahin. 10 times. But God has allowed him to do God has not allowed him to do with me any harm. Apan wa siya tuguti sa Dios nga iya kong pasakitan. Pero kay murag sugod nagkalaid, gipasibat siya ni Lord. Nay mga panahon nga kung ingon ta ni Lord biya diha, biya kay mo na ingon ni Lord na instruction para ilikay ta sa samok. Diba gipalikay si Jacob sa samok. Karon na po gipalikay na po si Jacob sa samok nga may tabo, nga posible may tabo sa iyang uyuan o iyang mga igagaw. Okay. Now, ingon din ni, for if he said, verse 8, for if he said the speckled animals will be your wages. Kaysa ding maingon na siya nga, di ba ingon to si Jacob, nga ang bahin nako katong mga puntik-puntik nga mga ranero o kanding o katong mga itom, ako anak. Ang dili nga na imutanan. Pero gipaguyod dito sa ipapa tong mga ingatok, ipasibat sa ipapa, gipaguyod sa mga anak ni Laban. Naisahan siya. Pag-abot nga nidaghan tong mga puntik-puntik, gibalin naman po ni Jacob. E siya balihon na po nato ni. Ang mga puntik-puntik ako ang imong dili puntik imuha. Gibali-bali niya kay maro malagi kasi Laban. Sumutong gibalik 10 times na. O batod pa, when he changed his mind and said, the street animals will be your wages. Katong mga naputik-puntik mo na ito imong suhol, imong bahin to. Then the whole flock produced strip young. And siya, o ang tibukan na-produce na produce strip young. In this way, God has taken your father's animals and given them to me. Pero bisag gato to. Wala ni tugot ang Ginoo, ang pabor gihatag yapon kami. Jacob. May mga panahon nga ang tao gamaro sa atua, pero ang Dios di motugot ang blessing para gyapon sa atua. Okay, one time during the mating season, I had a dream. Ingon si Jacob sa imong asawa, usa ka panahon ato sa diyang ting mating katong ting takbang na para magburos ang ilang mga hayop. Nakakita ko og damgo nga ang mga laki nga mga kanding nagtakmagay sa ilang mga babae nga strict and speckled and speckled nga na mga puntik-puntik na mga badlis-badlis. Then in my dream, the angel of God said to me, Jacob, and I replied, yes, here I am. Ging nasa, damgo niya, gitawag siya Jacob, ingon ko si Jacob, naara ko. The angel said, look up sa tanawa, you will see that only the strict, speckled and speckled males are mating with the females of your flock. Aki, sa tanawa, nga ang mga putik-puntik, badit-badlit nga mga laki, mo oray nakig, takmag sa mga
kanang mga babae nga imong hayop. For I have seen how Laban has treated you. Kay nakit anak ko giunsa ka pag minaro ni Laban. The place where you anointed the pillar of stone, atod pa I am the God who appeared to you at Bethel. Ang Ginoo jud kuno ang nagpakita ni Jacob dito sa Bethel katong giunlanan niya ang bato. Siya ako ang Dios nga nagpakita nimo dito sa Bethel, house of God, the place where you anointed the pillar of stone, ang dapit nga imong gidibugan ang matud pa ang kining pillar of stone, and made your vow to me ug nanaad kanako. Now get ready and leave this country and return to the land of your birth. Naanay confirmation nga ipahawa na gid siya ni Lord dito. Kay naanay blessing nga iyang na kuha. Okay. Rachel and Leah responded, that's fine with us. Isa, okay na namo. So ang katsatan ni Jacob kay magkonsulta sa iyang pamilya. Okay. We won't inherit any of our father's wealth anyway. Sa dili nami mangayo og mga katigayunan gikan sa among papa. He has reduced our rights to those of foreign women. Sa iya nami gikuan og katungod kay iya nagihatag sa mga babae kay hibabae dahil si Laban. Daghan og babae. And after he sold at human kami niya gibaligya, he wasted the money you paid him for us. Human mi niya gibaligya ang mga kwarta nga imong gihatag kaniya. Matud pa, iya nagi usik-usikan sa babae. All the wealth God has given you from our father legally belongs to us. Ang tanang mga bahandi nga gihatag sa Ginoo, matud pa nimo o gihatag pud sa and given you from our father. Matud pa legally belongs to us para mo tatunamo and our children sa among anak. So go ahead and do whatever God has told you. Sa padayon, sa imong plano. Kay mo uban dami nimo. So sinitabo si Laban gibiyaan sa mga anak, mga apo. So Jacob put his wives and children on camels and he drove all his livestock in front of him. He packed all the belongings, gidalan na niya. Pero si Rachel, kinis Rachel, na apo na sayo, gikawat niya ang Diyos-Diyos iyang papa. Kaya nga na siya ka? Nga na siya ka religious. Kay kuan man to dili man to kuan nga dapit. So unsay hitabo verse 19. At the time they left sa anang panahon na gid orasa mo biya na sila kay musibat na sila. Laban was some distance away wala sila ban dito sa layo tupi sa iyang karniro. Rachel stored her father's household idols and took them with her. Ikawat niya ang Diyos-Diyos sa iyang papa. Unya na bawan na ni Jacob ug gilakag sila. Now, di ba, gibless na siya ayo. Pero tanaw na to, there is a chapter 28. Kay, dito man na fulfill. Balik ta sa Genesis chapter 28, kining, chapter 28. Okay. 28 verse 10 to 12. Okay. Genesis 28 verse 10 to 12. Diba nisibat naman sige kas ilang balay. Niabot na siya dito sa paingon siya sa Haran. Pagka atong adlaw nga nagbakta siya 11. Pagka hapon na nga nisalop ng adlaw. Niabot siya dito sa kining verse dato siya sa naabot na siya atong dapita nga diin, ningit-ngit na, unya, gikapoy na siya, nakakita siya bato, iyang gihimong unlan niya nakatulog siya. In verse 11. Samtang siya natulog, nagdamgo siya nga na ay hagdanan, nga niabot dito sa langit, gikan atong iyang gihidaan. O nakita niya mga anghel sa Ginoo, nagsaka na og unya, tumoy-tumoy sa hagdan, na adito ang Ginoo, nakita niya. Pag nagdamgo ato, nakamata siya. Kung unsa gibuhat niya is pagkamata niya matud pa sa verse 16. Pagkamata niya gikan atong pagdamgo ato, ingon siya na agad ang Ginoo aning dapita. Pero wa ko kabalo. Ug nahadlok siya. Ug unsa gibuhat niya?
sa pagkamata ni pagkabuntag, nagkuha siya bato o iyang gifile dito ang mga bato as a memorial pillar nga dito ang Ginoo nagpakita niya og nagpadamgo. First time to niyang damgo. First time to niyang damgo. Then he poured olive oil over it. Iya bubuan og olibo nga oil dito sa atong batuha. Nga dito nagpakita niya nga nagdamgo siya nga naay hagdan nga paingos langit. Nagsaka naog ang mga anghel ug gibatawag din nga dapit nga Bethel. Bethel means house of God. Giubanan siya sa Ginoo tungod kay ang Ginoo nagfulfill sa isaad sa iyang apo, sa iyang apuhan. And then, natin siya panaad, verse 20. Then Jacob made this vow, na ay vow si Jacob. If God will indeed be with me and protect me on this journey, sa kung ang Ginoo gayud mag-uban nako o mo-protect nako ani nga panaw nako paingon sa Haran, sa dapit sa kumama. He will provide me with food and clothing kung iya kong tagbuon sa akong panginanglan sa pagkaon o sa nina. And if I return safely to my father, so, o kung makabalik ko balik sa akong papa, nga panimalay, then the Lord will certainly be my God. Ug ang Ginoo ako nagyud nga akong Dios. Anak pa ni-acknowledge nga, ang Dios ang papa, Dios po niya. Una, and this memorial pillar I have set up will become a place for worshiping God. O kining dapita nga diin na ang bato o matud pa pillar haligi sa bato nga akong gi set up mahimong worship a place of worship, a place for worshiping God. Mahimo nang dapit sa pagsimba sa Ginoo. And then the third niya nga vow, and I will present to God a tenth of everything He gives me. Ang ikatulo niyang panaad, kung unsa may akong madawat nga panalangin, muhatag jud ko niya ikanapulo. Tanan. I will present to God a tenth of everything He gives me. Ihatag gid nako sa Ginoo ang ikanapulo sa tanang butang nga iyang gihatag nako. Mo na iyang vow. Mo to nga paghuman niya ka-bless didto sa Haran. Ingon na balik na didto. Kay humana imong rule dito, mubalik na pukas imong amahan. In ESV, in that verse 22, ESV, I will give a full tenth of all that you give me. Sa tanan nimong ihatag nako, I will give a full tenth to you. Muna iyang saan. Sa tanan nimong panalangin nga imong ihatag nako, muhatag jud ko nimo tanan og tithe. Muna iyang saan. Muna iyang saad sa diya nga nagpakita ang Ginoo sa iya dito sa Bethel. Unya gipanaad diya nga tulo man iyang saad. Ay ikatulo maghatag siya og tithe. Ngano man kay mao na iyang saad og liwat man siya sa apuhan nga si Abraham. Di ba to si Abraham gihatag niya ang ikanapulo nga bahin para sa Ginoo after nga gipanalangin na siya, gipanalangin na gid siya tayo. Muna nga, ang pagtrabaho ayo is maghatod na ito panalangin. Trabaho gid ayo. Di ba kanus agi bless si Joseph? Nagtangaay siya or nagtrabaho? Nagtrabaho. Magtrabaho nga honest, faithful, humble, cheerful, kay malipay atong gitrabahoan og ipromote. Unya sa to i-bless ang atong gitrabahoan through us. Malipay sila lahi gini siya ay. Madayeg din atong country, maayo tong akong trabante kay buutan taga diin to, uy Christian ko no to, uy kuan to. Madayeg ang atong Ginoo. Sa to gi-bless si Laban because of Joseph. Gi-bless si Potiphar, si Pharaoh because of Joseph. Kung kita di ay kugihan, o may nadlukos Ginoo, sure gid na ay blessing. Pero di po natulimtan ang bahin sa Ginoo sa mga blessing. Kanuman, siya ang nagpaluyo nga gi-bless ta. Amen. So Jacob worked hard and he was so blessed, and then after nga gi-bless siya, he returned back to the land of his father. Gibalik siya sa yuta sa iyang papa. Bisan tuod gi-cheat siya, he was cheated by his uncle, pero wala siya na-discourage. Ni padayon siya,
He has still the courage to continue what he started, and God was with him, and God was able to bless him. Ugani sa iyang peace offering kang isaw, grabe kadaghan. Peace offering nga ka-generous gid siya. So ingana no nga panalanginan day tag-ayo sa Ginoo kung kugihon ta, and then maalamon ta o full of courage ta, dili ta dali ma-discourage. Dili ta dali ma-discourage. Dili sa kalibutan daghan discouraging kaay nga sitwasyon. Discouraging kaayo nga mga pakita na to badunggan na to. Kung magpaapekto ta ana, gitara gi alkansi. Hello. Katong Joseph, discouraging na to iyang halos iyang pamilya. Nag-cheat niya, nagluib niya. Siya na lang isa. Discouraging ka ito, ikaw na lang isa nabilin. Pero kung naa kay courage, maka-overcome ka o i-bless ka. To have courage is good. But to have always discouragement is really bad. It brings us more sadness. Pero to have courage, it gives us joy. It gives us joy to have courage. Whatever things that will happen on our way, take the step to move on. With God's help, all things are possible. Let us pray for His word. Father God, thank you so much for your greatness and loving kindness. Thank you for the life of Jacob, O Lord God, as a good pattern for us, O Lord God. Hallelujah, to ponder, O Lord God, nga kinanglan gidi ay nga mo-obey me, O Lord, sa instruction, mo-obey me sa imong call, para, Lord, among madawat ang imong gisaad namo, o kami, O Lord God, makahimaya da kanimo, kami, O Lord God, mubalik nga naanay blessing, mubalik, O Lord God, magdala sa mga blessing, dili, mubalik nga empty. When Jacob went to Haran, O Lord God, he was empty. But when he came from Haran and go back to the land where his father was, he had plenty, O Lord God, because of his diligence and obedience of your will. Thank you so much, Lord. Give us, give your people the obedience spirit and diligence spirit, O God, so that the blessing, O God, that you have in store, that you have promised, will really be given, O Lord God, hallelujah, to all your children who have applied your words, O God, nga maggugi mi, maalamon mi, maglahutayon mi, aron o Dios, panalanginan minimo Ginoo. Salamat sa imong pulong, dalaygon ka sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.